Kabanata 26, Team Boning Knife. Inabot ni Kanomai para makipagkamay din kay Sujin. Matangkad siya at napakaslim ng mga daliri niya. Hindi nangahas si Sujin na gumamit ng sobrang lakas para makipagkamay sa kanya. Nang matapos sila sa pakikipagkamay na yon, nagkatinginan sila nang hindi alam ang sasabihin at naging awkward ang atmosphere. Sinulyapan ni Kanomai ang handbook ni Sujin at sinabing, "Naniniwala akong kailangan ko ring kumpirmahin ng mark of a leader mo sa handbook mo para opisyal na maging miyembro ng iyong team, tama ba?" "Ganoon ba? Wala akong ideya. Ikaw ang unang sumali sa team ko at hindi ko pa ito nagawa noon," natatawang sabi ni Sujin. Inabot niya ang kanyang handbook sa kanya, at kinuha niya ito mula sa kanya, pagkatapos ay inilagay ang kanyang kamay sa kanyang handbook. Isang itim na usok ang bumangon mula sa kinaroroonan ng marka ng isang pinuno. Tinakpan nito ang kamay ni Kanomai at lumakad palabas mula sa kanyang palad hanggang sa magmukha itong nakakatakot na kuko ng demonyo. "Sujin, kailangan ko ng patak ng dugo mo," sabi niya sa kanya. "Isang patak ng dugo ko? Ano ito, isang paternity test?" Iyan ay isang kahila-hilakbot na paraan upang magsagawa ng isang paternity test. "Kailangan mong gawin ito sa siyentipikong paraan," matyagang sabi ni Sujin. "Hindi ako nagbibiro. Ikaw ang may-ari ng mark of a leader, at kailangan ng handbook ang iyong dugo para ma-verify na desisyon mo na kunin ako bilang bagong membro sa iyong team," sabi ni Kanomai sa galit na boses. "I was just trying to crack a joke. Hindi mo ba nakitang ang awkward ng atmosphere ngayon lang? Akala ko ang isang biro o dalawa ay makakatulong upang mabawasan ang tensyon." Nag-face-face si Sujin, pagkatapos ay kumuha ng fruit knife sa mesa, tinaga ang daliri niya, at hinayaang tumulo ang isang patak ng dugo sa kamay ng usok sa kamay ni Kanomai. Sa sandaling tumama ang kanyang dugo sa kamay ng usok, ito ay nawala saglit bago muling nagtipon. Ngunit sa pagkakataong ito, ang usok ay pumasok sa braso ni Kanomai at gumalaw pataas at pababa sa kanyang braso na parang ulan. "Hindi ka nagtakda ng sarili mong team crest?" Nagtataka na tumingin si Kanomai kay Sujin. "Tulad ng sinabi ko, ito ang unang pagkakataon na gagawin ko ito." Umiling si Sujin. Kaagad na nawala si Blackie, matapos maipakilala saglit kung ano ang marka ng isang pinuno at hindi man lang hinayaang magtanong si Sujin ng napakaraming tanong. Napagtanto niya ngayon na nilaktawan ni Blackie ang ilan sa mga administratibong detalyeng ito sa kanyang paglalarawan kanina. Tila hindi naniniwala si Kanomai na si Sujin ay seryosong walang ideya tungkol sa mga bagay na ito, ngunit wala siyang pagpipilian, kundi ipaliwanag ito sa kanya ngayon. Bawat team ay may kanya-kanyang team crest. Ang crest na ito ay parang name card ng team, at mayroon itong ilang mga kapangyarihan depende sa hamon. Isang taluktok. So, ibig mong sabihin, parang ang simbolo sa bandila ng barkong pirata. Oo. Isang bagay na ganoon. Paano ko itatakda ang sarili kong team crest? Maaari mong iwanan ito sa handbook upang magdisenyo ng isa para sa iyo, o maaari kang magdisenyo ng iyong sariling custom na crest. Kailangan mo lang mag-isip ng disenyo habang hawak-hawak ang iyong handbook, sagot niya. Bahagya siyang tumango, humawak sa kanyang handbook, saka bahagyang pumikit. Pagkaraan ng ilang sandali, napansin ni Kanomai na nagsisimula ng mahubog ang itim na usok sa kanyang braso. Makalipas ang halos 10 segundo, ang itim na usok sa kanyang braso ay naging hugis ng kutsilyo. "Sige. Iyon ang magiging team crest namin. Mula ngayon, ang aming maliit na koponan ay tatawaging Team Boning Knife." Tuwang-tuwa si Sujin sa kanyang likhang sining. Ang boning na kutsilyo na iginuhit niya sa kanyang isipan ay binubuo lamang ng ilang itim na linya na may iba't ibang kapal at haba, ngunit ang talim ay mukhang maganda at matalim, na nagmistulang isang pagpindot ng talim ay madaling makahiwa sa laman at buto. Mukhang nasiyahan si Kanomai sa tuktok na idinisenyo rin ni Sujin. Ginamit niya ang kanyang daliri upang hawakan ang crest, at ang crest ay dumikit sa kanyang daliri
habang ginagalaw niya ito sa kanyang balat. Wow, ito ay parang touchscreen ng tao. Curious na tumingin si Sujin sa paraan ng paglilipat ni Kanomay ng tuktok. Sa wakas ay nagpasya siyang ilagay ang crest sa kanyang balikat. Sa ganoong paraan, magiging mahirap para sa iba na makita ito. Ngumiti siya at sinabing, maaari mo itong ilipat kahit saan mo gusto. Isa pang tipak ng itim na usok ang lumabas mula sa handbook, ngunit sa pagkakataong ito, sa halip ay tumungo ito sa braso ni Sujin. Matapos itong magkaroon ng hugis ng isang boning knife, sinubukan din ni Sujin na ilipat ang crest sa paligid at kalaunan ay napagpasyahan na iwanan din ito sa kanyang balikat. Sige. Ngayong sumali ka na sa team ko, ano ang susunod mong balak gawin? Nagsimulang maghiwa ng mansanas si Sujin. Nagkibit balikat si Kanomay. Tumingin siya sa paligid ng bahay at nakangiting sinabi, gusto kong manatili sa lungsod na ito ng ilang sandali, kaya kung hindi mo iniisip, bakit hindi mo ako hayaang manatili dito pansamantala? Napakamahal ng renta dito, biro ni Sujin. At sa tingin mo, may halaga pa ba ang pera sa isang may-ari ng handbook? Inilabas ni Kanomay ang kanyang itim na card at iwinagayway ito sa harap ng mukha ni Sujin. Tumawa si Sujin at umiling. Kaya hindi ako nangungulekta ng pera bilang renta. Kung gusto mong manatili dito, kailangan mong magbayad gamit ang iyong katawan. I don't think that's really appropriate, di ba? At muli, hindi ko talaga iniisip. Sa kabila ng sinabi nito, nanatili si Kanomay sa kanyang upuan at hindi gumagalaw. Natawa siya at sinabing, ano ang ibig mong sabihin na hindi ito nararapat? Mawawala ako sa loob ng ilang oras, kaya kung hindi ako kukuha ng sinuman na maglinis at mag-ingat sa lugar na ito ng regular, ang lahat ay mawawala sa sarili nitong. Kaya, asa ako na gagawin mo ito para sa akin. Kung gusto mong manatili dito, kailangan mong bantayan ang lugar na ito at panatilihin itong malinis para sa akin. Hindi ka ba mananatili dito? Medyo nagulat si Kanomay noong una, ngunit naisip niya ito kaagad at tumawa. Nakikita ko, babalik ka sa marangyang lugar na yon kasama ang lahat ng mga bungalow, hindi ba? Well, napakaganda talaga ng babaeng Chinese na yon. Masarap ang lasa mo. Kailangan kitang babalaan tungkol dyan. Huwag mo na akong sundan ng ganyan kahit kailan. Bumangon siya at may pagbabanta sa mukha habang nakadikit ang mga palad sa coffee table at nakatitig kay Kanomay. Siyempre. Hindi ko na ulitin yon. Agad namang tumango si Kanomay. Nagsimulang ngumiti muli si Sujin matapos marinig ang kanyang tugon. Itinuro niya ang ikalawang palapag at sinabing, ang ikatlong silid sa ikalawang palapag ay magiging iyo. Iiwan ko ang lugar na ito sa iyo, ngunit hindi ka pinapayagang magdala ng mga hindi kilalang tao pabalik dito, naririnig mo ba ako? At saka, kailan mo kailangang simulan ang iyong susunod na hamon? Mayroon pa akong mga 10 araw o higit pa. Ano naman sayo, sabi ni Kanomay. Kakatapos ko lang ng isa. Ngunit kailangan nating simulan ang mga hamon bilang isang koponan, tama ba? Tanong ni Sujin. Tumango si Kanomay. Tama yan. Ngunit huwag mag-alala, kakalkulahin ng handbook ang oras sa pagitan ng mga hamon ayon sa miyembro ng koponan na may pinakamahabang panahon na natitira hanggang sa susunod na hamon. Kaya, salamat sa iyo, magkakaroon ako ng hindi bababa sa isa pang 2 linggo ng kapayapaan o higit pa. Mukhang kailangan mo talagang magpasalamat sa akin. Kung ganoon, tulungan mo akong mag-impake ng mga gamit ko. Nandoon ang kwarto ko. Inilagay ni Sujin ang mansanas sa kanyang mga kamay, pagkatapos ay itinuro ang kanyang silid bago muling humiga sa sopa at ipinikit ang kanyang mga mata para magpahinga. Medyo natigilan si Kanomay noong una, ngunit hindi nagtagal ay tumayo siya at tinulungan si Sujin na mag-impake ng kanyang mga gamit. Ang mga mata ni Sujin ay kalahating nakapikit habang pinagmamasdan si Kanomay na naglalakad papasok sa kanyang silid. Ang babaeng ito ay malamang na hindi kasing simple ng tila. Mukhang pamilyar na pamilyar siya sa sistem ng team,
kaya maaaring hindi ito ang unang pagkakataon na sumali siya sa isang team. Ngunit hindi talaga siya naabala sa ideya na maaaring may itinatago sa kanya ang Kanomai. Ang mga may-ari ng handbook ay kailangang dumaan sa mga nakakatakot na hamon at hindi nakakagulat para sa sinumang may-ari na itago ang kanilang mga trump card mula sa iba. Ngunit sa parehong oras, dahil maaaring hindi siya tapat sa kanya, hindi rin siya magiging ganap na tapat sa kanya. Napag-usapan na niya ang kanyang sarili sa kanilang pag-uusap kanina, ngunit walang ibinunyag si Sujin tungkol sa kanyang sarili. Hindi niya ito sasabihin sa kanya hanggat hindi niya nakukuha ang kanyang tiwala. Hindi nagtagal ang Kanomai ay nag-impake ng mga gamit ni Sujin. Hindi rin tiningnan ni Sujin kung ano ang iniimpake niya. Kinuha nito ang bag sa kanya, nagpaalam sa kanya, at lumabas. Pagkaalis ni Sujin ng bahay, sinimulang kainin ni Kanomai ang kanyang mansanas. Napangiti siya sa sarili habang tahimik na bumubulong, maingat na baguhan. Ngunit mayroon siyang napakaraming potensyal. Magiging mabuting teammate siya pansamantala. Pagkatapos ay kumagat siya ng malakas sa mansanas. Tumigil si Sujin sa pag-iisip tungkol sa Kanomai at bumalik sa estate kung saan nakatira si Yeon. Ang asul na card na ipinasa sa kanya ni Xiaoxi ay isang access card sa estate, ngunit pakiramdam ni Sujin ay walang kabuluhan ang card na ito. Malinaw na sinimulan siyang sundan ni Kanomai mula sa loob ng estate, ngunit hindi siya napansin ng security. Hindi rin magiging mahirap para kay Sujin ang paglabas-masok dahil mayroon siyang bote ng witch concealing potion. Nang makita ni Xiaoxi na nakabalik na si Sujin, inutusan niya si Tio Yu na dalhin ang mga gamit ni Sujin sa kanyang silid. Pagkatapos ay sinabi niya kay Sujin, "Yan ang magiging kwarto mo. Kapag wala kami ni Suntong, maaari mong ipaalam kay Uncle Yu kung may kailangan ka. Siya ang bahala sa'yo." "Boss, I think Missy will be fine for the moment, actually. Hindi ko talaga iniisip na kailangan mong ipilit na manatili ako rito," sabi ni Sujin. "It's really not the first time she's behaving like this." Sumasang-ayon ako na may mga pagkakataon na gumaganda ng husto ang kanyang kalooban, ngunit sa bandang huli, unti-unti na naman siyang nanlulumo. Wala ka nang ibang gagawin, isama mo lang siya. Kung sinubukan niyang magpakamatay, wala akong pakialam kung ano ang gagawin mo para pigilan siya. Maaari mong subukang kumbinsihin siya sa pamamagitan ng mga mapagmalasakit na salita, o maaari mo siyang patumbahin sa isang hit. Sa anumang kaso, gusto kong bumalik at makitang buhay pa siya. Tumingin si Xiaoxi sa silid ni Yeon, habang nagsasalita siya, at mukha siyang bigo at walang magawa sa parehong oras. Tumingin din si Sujin sa kwarto ni Yeon at tumango. "You're not asking for much, but I can only promise you that I will try my best." Naniniwala ako na naiintindihan mo na kung talagang gusto ng isang tao na wakasan ang kanyang buhay, talagang hindi madali para sa iba na pigilan siya. Naiintindihan ko, bulong ni Xiaoxi. Bigla siyang nagmukhang 10 taong gulang na habang tinatapik-tapik ang balikat ni Sujin at bumuntong hininga. Walang nangyari sa buong gabi. Sa oras na magising si Sujin kinabukasan, parehong sina Xiaoxi at Suntong ay nasa eroplano papuntang US. Ang malaking bungalo ay naiwan na kasama lamang sina Sujin, Yeon, Uncle Yu at ilan pang mga katulong sa bahay at hardinero. "Magandang umaga, Tio Yu." Pagkatapos maghugas ni Sujin, lumakad siya para batiin si Uncle Yu. Tumango si Uncle Yu pabalik kay Sujin, na may magiliw na ngiti at bahagyang yumuko. "Ginoo. Su, gusto mo ba ng makakain? Natatakot ako lagpas na sa oras ng almusal, kaya kung ayaw mong maghintay, maghahain kami ng tanghalian sa lalong madaling panahon." "O mahal, tanghali na ba?" Tumingin si Sujin sa labas ng bintana. Tunay na sumikat ang araw sa tanghali. "O tingnan mo. Nakauwi na ang young mistress." Tinuro ni Uncle Yu ang pintuan ng bahay. Si Yeon ay naka-tracksuit at ang kanyang kwelyo ay basang-basa sa pawis, na para bang matagal na siyang nag-ehersisyo. "Bakit, kumusta, pinsan ko?"
Kumaway si Sujin kay Yeon. Pagkatapos ay tinanong niya si Tioyo, may karne para sa tanghalian, tama ba? Oo, magkakaroon, syempre. Mukhang magiging masarap ang mga pagkain na ibinibigay sa trabaho. Tumango si Sujin na may masayang ngiti sa kanyang mukha. Naglakad siya patungo kay Yeon at nakangiting nagtanong, hindi mo ba nakita ang iyong mga magulang? Nakita ko sila bago pumunta para sa aking ehersisyo. Uy, mayroon kang magandang stamina, ngunit mawawala ito kung hindi ka magsasanay ng regular. Bakit hindi ka mag-ehersisyo sa akin simula bukas, sabi niya yon. Ehersisyo, sabi mo? Mukhang magandang ideya yon. Agad naman itong sinang-ayunan ni Sujin. Habang ang pag-ehersisyo ng may kagandahan ay mukhang isang mahusay na ideya, si Sujin ay walang ideya kung anong uri ng ehersisyo ang karaniwang ginagawa niya yon at wala siyang ideya kung para saan siya nag-sign up. Kabanata 27, Hamon sa Labanan. Si Yeon ay nagsimulang kumatok sa pinto ni Sujin ng maaga kinaumagahan. Marahil ito ay dahil si Sujin ay nagkaroon ng panibagong pananaw sa buhay, ngunit siya ay natulog mula sa hindi kailanman natutulog sa 2 araw na magkakasunod. Pagkatapos niyang maghugas, nanalabo pa rin ang mga mata niya habang kinakaladkad siya ni Yeon papunta sa isang Ferrari. Pagkapasok niya, nakita niya si Tangning sa kalye ng driver na bumabati kay Yeon. Iniisip ko lang na parang pamilyar talaga ang kotseng ito. So, sayo na, sabi ni Sujin pagkatapos batiin si Tangning at kinusot ang kanyang mga mata na inaantok. Napansin ni Tangning na mukhang inaantok na si Sujin, kaya nagtanong siya, hindi mo na kailangang pumasok sa trabaho nitong mga nakaraang araw. Bakit parang pagod na pagod ka pa? Hindi siya masyadong nag-ehersisyo, kaya isinama ko siya ngayon, sabi ni Yeon na may malaking ngiti sa kanyang mukha. Nagpatuloy si Tangning sa pagmamaneho, habang sinabi niya, nag-ehersisyo. Ang tinutukoy mo ba ay ang uri ng pag-ehersisyo? Akala ko tinalikuran mo na yan. Nag-give up na ako dati, pero napansin ko na may mga bago sa bayan lately. Wala naman akong gagawin, at may pinsan akong ililibang, kaya naisipan kong isama siya. Binigyan ni Yeon si Sujin ng isang bastos na kindat at hindi rin napigilan ni Tangning ang pagtawa. Masama talaga ang pakiramdam ni Sujin tungkol dito, ngunit nasa sasakyan na siya, kaya wala siyang choice kundi sumama saan man siya dalhin. Hindi nagtagal ay dumating ang sasakyan sa gitna ng bayan. Ito ang pinakaabalang distrito sa S City at bawat pulgada ng lupain dito ay nagkakahalaga ng isang braso at isang paa. Maraming matataas na gusali, magagarang restaurant, GYM, club at marami pa. Paaralan ng taekwondo. Teka, ikaw ba, nandito ka ba para hamunin ang isang taong lumaban? Sa ilang kadahilanan, iyon ang unang pumasok sa isip ni Sujin. At sa paghusga mula sa mga ekspresyon sa mukha ni Tangning at Yeon, malamang natama siya. Sinundan silang dalawa ni Sujin sa taekwondo school na kanilang narating. Hindi pa siya nakakapunta sa ganoong lugar noon, dahil ang buwanang membership at lesson fees dito ay minsan ay mas mataas pa sa sweldo niya. Sa TV lang siya nakakita ng mga ganitong lugar. Hello there, nandito ka ba para magparehistro para sa isang klase? Magalang na tanong ng receptionist sabay ngiti. Sumagot si Yeon, hindi. Gusto kong makipag-sparring match sa instructor ng school na ito. Mangyaring tumulong na ipasa sa kanya ang mensahe. Hindi masyadong nagulat ang receptionist sa sinabi ni Yeon. Tumango siya at sinabing, sure. Pakihintay dito sandali. Nagulat si Sujin sa tugon ng receptionist, kaya ipinaliwanag niya yon, napakakaraniwan para sa mga instruktor ng mga martial arts school na ito na makilala ang mga martial artist ng ibang mga paaralan o maging ang mga martial artist na sinanay sa ibang martial arts mula sa kanilang sarili. Kapag may dumating upang hamunin silang lumaban, kukunin din ng paaralan ang kanilang mga estudyante na manood ng laban at magtala. Well, kung manalo ang instructor, that's good for them. Pero paano kung matalo siya? Hindi ba talaga nakakahiya sa school? Tanong ni Sujin.
Umiling si Yeon. Sa isang martial artist, walang paraan na ang sinuman ay patuloy na manalo magpakailanman. At kahit natalo ang instruktor, magandang panahon pa rin ito ng pag-aaral para sa mga estudyante. Ang mga sparring matches sa pagitan ng mga martial artist ay talagang hindi kasing malupit o madugo gaya ng kung ano ang ipinapakita ng mga nobela at pelikulang iyon. Gusto lang ng bawat isa na subukan ang kanilang sariling kakayahan at manalo ka man o matalo sa laban, lahat ito ay bahagi ng paglalakbay tungo sa pagkamit ng kahusayan. Kung ganoon nga, hindi na magiging exciting ang laban, di ba? Nagulat si Sujin na ang paghamon sa isang tao na makipag-away ay talagang hindi para maging marahas. At ano ang inaasahan mo? Akala mo ba matatapos lang ang bawat sparring match kapag namatay ang isang party? Sabi niya yon habang nakatitig sa kanya. Maya-maya lang ay ibinaba ng receptionist ang telepono at lumapit sa kanilang tatlo. Sino sa inyo ang hahamon sa instructor? Kakailanganin kong pirmahan mo ang kasunduang ito. Kinuha ng receptionist ang isang dokumento at inilagay sa harap nila. Siya. Itinuro kaagad niya yon si Sujin at sinimulang punan ang kanyang pangalan sa kasunduan. Ako. Hoy, nandito lang ako para manood. At saka, kung sparring match lang, bakit kailangan kong pumirma ng kasunduan? Inabot ni Sujin ang dokumento, ngunit mabilis siyang iniwasan niya yon. Mauna ka, susundan kita. Ang mas mahusay na manlalaban ay palaging lumilitaw sa huli. Kung tungkol sa kasunduang ito, aba, lalaban tayo, kaya nanganganib na masaktan ang magkabilang panig. Kailangan nating pumirma ng indemnity form para walang managot ang magkabilang panig sa mga pinsala ng isa't isa, nakangiting sabi niya yon. Hindi alam ni Sujin ang sasabihin. Bumulong siya kay Tangning, Miss Tang, maging tapat ka sa akin. Hindi sinabi ni Miss Ye, pero talagang hindi siya nasisiyahan sa katotohanang bigla akong sumulpot, di ba? Huwag kang masyadong mag-alala dyan. Kung sa tingin mo ay hindi ka mananalo sa laban, aminin mo lang ang pagkatalo at matatapos ang laban. Tungkol naman sa ugali ng pinsan ko sa'yo. I think she's fine with you. At saka, kung may patuloy kang nakamasid sa'yo, sigurado akong mainis ka rin paminsan-minsan, di ba? Nakangiting sagot ni Tangning. Umiling si Sujin at bumuntong hininga. Ngunit hindi niya naisip na gawin ito, sa totoo lang. Wala siyang anumang karanasan sa pakikipaglaban, kaya kung makakakuha siya ng ilang karanasan sa totoong mundo, maaaring maging kapaki-pakinabang ito kapag kailangan niyang dumaan sa isang hamon sa hinaharap. Hindi nagtagal ang paaralan upang maihanda ang lahat. Isinama ng instruktor ang ilan sa kanyang mga estudyante para sa laban at lahat sila ay naghihintay. Sir, gusto mo bang magpalit? Mayroon kaming mga dobok na magagamit sa lahat ng laki, kaya maaari naming ipahiram sa iyo, sabi ng isa sa mga tauhan kay Sujin. Si Sujin ay kaswal na nakadamit, at ang kanyang damit ay hindi masikip, ngunit medyo mahirap makipaglaban, kaya tumango siya at sinundan ang staff sa likod upang magpalit. Nang makapagpalit na siya, sinimulan niyang iunat ang kanyang mga braso at binti. Hindi pa siya natuto ng anumang uri ng martial arts noon pa man, ngunit ang kanyang stamina, bilis at lakas ay umabot sa pinakamataas na antas na maaaring maabot ng isang normal na tao, kaya kahit na kailangan niyang lumaban, hindi siya partikular na nag-aalala. Ito ang instruktor ng aming paaralan, si Mr. Yoon Jeong-grok, isang ikawalong at black belt. Isang staff member ng school ang nagpakilala sa kanilang instruktor sa kanilang tatlo at bahagyang yumuko ang instruktor kay Sujin. Sujin, hindi ako kabilang sa anumang paaralan ng martial arts. Siya rin, yumuko kay Yoon Jeong-grok. Ang miyembro ng kawani ang kanilang hukom, kaya nang magkabatian ang magkabilang panig, umatras siya at sinenyasan silang magpatuloy. Walang karanasan si Sujin, kaya pinili niyang huwag munang umatake. Maingat siyang umatras para maobserbahan niya muna ang sitwasyon. Ngunit sa kanyang sorpresa, sa sandaling siya ay humakbang paatras,
si Yeon Jeongrok ay sumugod at nagpuntirya ng mabilis at malakas na sipa sa baywang ni Sujin. Ang katawan ni Sujin ay umuusad pa rin pabalik, at mahirap na biglang sumulong para umatake, ngunit imposible ring iwasan ang pag-atake. At dahil wala siyang karanasan, hindi rin siya sigurado kung ano ang pinakamahusay na paraan upang ipagtanggol ang sarili, kaya ang tanging magagawa niya ay mabilis na itaas ang isang paa upang harangan ang pag-atake. Dong. Dumapa ang paa ni Yeon Jeongrok sa guya ni Sujin, ngunit hindi ito napigilan. Tumilapon siya sa guya ni Sujin at ginamit ang momentum na yon para maglunsad ng roundhouse kick na nakatutok sa lig ni Sujin. Si Yeon Jeongrok ay may black belt sa taekwondo, kaya marami siyang sparring at aktwal na karanasan sa pakikipaglaban. Ang unang sipa na yon ay talagang upang subukan ang tubig. Matapos gawin ang unang sipa na yon, napagtanto niya na habang ang mga reflexes ni Sujin ay medyo mabilis, tila wala siyang anumang karanasan. Nagulat siya na ang unang hakbang ni Sujin ay ang aktwal na pag-atras, at kahit na pagkatapos ay umatras, wala rin siyang anumang galaw sa kanyang manggas. Walang choice si Sujin, kundi gamitin ang kanyang braso para harangan ang paparating na sipa ni Yeon Jeongrok. Ngunit alam niya na hindi niya ito mapapatuloy magpakailanman. Maaaring siya ay mas malakas at mas mabilis kaysa kay Yeon Jeongrok, ngunit ang karanasan at paggamit ni Yeon Jeongrok ng mga diskarte ay matatalo siya sa kalaunan. Hindi ko na siya hahayaang manguna, naisip ni Sujin sa kanyang sarili. Matapos niyang harangin ang sipa ni Yeon Jeongrok gamit ang kanyang braso, ang sumunod na ginawa niya ay nagulat sa lahat. Si Sujin ay humakbang pasulong at biglang ipinulupot ang kanyang mga braso sa baywang ni Yeon Jeongrok. Natigilan si Yeon Jeongrok ng kalahating segundo bago napagpasyahan na dapat sanayin si Sujin sa judo o ilang anyo ng wrestling. Kaya, itinaas niya ang isang paa niya at ibinaba ng husto ang paa sa hita ni Sujin. Maging ang isang sinanay na martial artist ay mabibiyak kung sila ay tinapakan ng ganoon ng isang dalubhasa sa taekwondo. Ngunit napangiwi lang si Sujin at hindi binitawan si Yeon Jeongrok. Sa halip, ginamit ni Sujin ang magkabilang braso para ihagis si Yeon Jeongrok sa sahig. Napakataas ng level ng endurance niya, kaya sinimulan niyang suntukin ng magkabilang kamao si Yeon Jeongrok. Mabilis at malalakas ang kanyang mga suntok, pati si Yeon Jeongrok ay lubos na nataranta matapos ihagis ni Sujin sa sahig. Niwala siyang magawa ng harapin ang galit na mga suntok ni Sujin bukod sa pagtataas ng kanyang mga braso para protektahan ang kanyang mukha habang hinihintay na matapos ni Sujin ang kanyang lakas. Lahat ng mga estudyante ng Taekwondo School, sina Yeon at Tang Ning ay nanood ng laban nang nakabuka ang kanilang mga mata, bibig. Si Sujin ay hindi nagpakita ng anumang pamamaraan sa buong laban na ito. Ang nagawa lang niya ay puwersahang pinindot ang isang ika-8 dan black belt taekwondo instructor sa sahig at sinuntok ito sa mukha. Anong klaseng martial arts ito? Gulat na bulalas ni Tang Ning. HMM. Kung hindi ako nagkakamali, ito ang maalamat. Dutch bag boxing. Nagpanggap si Yeon na talagang humanga at namangha. Hindi ko inaasahan na malalaman ng pinsan ko ang pamamaraang ito. Kahanga-hanga yon. Samantala, natapos na ang laban ni Sujin at Yeon Jeongrok. Si Yeon Jeongrok ay nagkaroon ng maraming karanasan at wastong hinusgahan ang sitwasyon ni Sujin, ngunit minamaliit niya ang tibay ni Sujin. Ang stamina ni Sujin ay talagang nasa isang antas na mas mataas kaysa sa karaniwang tao, kaya sa oras na napagtanto ito ni Yeon Jeongrok at naisip niyang matatalo siya kung hindi siya lalaban, naubusan na siya ng lakas para maglunsad ng counterattack at natapos na. Sa halip ay nag-knockout. Sos! Hindi ko alam na nakakapagod pala ang labanan. Huminga ng malalim si Sujin nang bumaba siya kay Yeon Jeongrok at tumayo. Kung hindi ganito kaganda ang kanyang stamina, sana ay bumagsak na siya sa pagod bago matapos ang laban. Ang mga estudyante ng paaralan ay mukhang ganap na nabigla. Alam nilang posibleng matalo ang kanilang instructor sa isang sparring match, ngunit ang matalo sa isang taong zero teknike
ay talagang sumabog sa kanilang isipan. Okay, tapos na akong lumaban. Pwede na ba tayo? Tanong ni Sujin kina Yeon at Tangning. Oo, magaling. Punta tayo sa next school. Tumango si Yeon. Ano? Gusto mo bang lumaban pa ako? Gulat na tinitigan siya ni Sujin. Siya ay may mas maraming tibay kaysa sa karaniwang tao, ngunit ang bawat laban ay nangangailangan ng labis na enerhiya mula sa kanya. Kung kailangan pa niyang dumaan dito, hihimatayin muna siya. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Hindi ko makikitang patuloy kang pinapahiya ang iyong sarili sa paraan ng pakikipaglaban mo para mapanood mo akong lumaban sa iba. Iniwan ni Yeon ang kasunduan na nilagdaan nila sa sahig, sinabi ng ilang bagay sa staff, pagkatapos ay umalis kasama sina Tangning at Sujin. Pagkaalis nila sa paaralan, nagtanong si Sujin, bakit pakiramdam ko parang galit talaga ang staff nang umalis kami? Akala ko ba friendly match lang tayo, and we're not responsible for each other's injuries, no? Ang iyong Dutch bag boxing teknike ay nagpatumba sa kanilang instruktor. Paano naging friendly match yon? At least hindi ka nila binalingan at binabash. Kahit na tinatrato ng mga martial artist ang lahat ng mga laban sa sparring bilang isang akumulasyon ng karanasan, hindi alintana kung sila ay nanalo o hindi, gusto pa rin nilang tratuhin ng may paggalang at nais nilang malaman ng iba na sila ay lumaban ng mabuti. Kung nalaman ng iba na si MR yun ay nabugbog ng isang tao na walang teknike, mahihiya siyang sabihin na natuto na siya noon ng taekwondo. Si Yoon ay totoong masama para kay Yoon Jong-grok. Nakaharap niya ang isang challenger na walang anumang teknike, ngunit may napakalakas na lakas, kaya hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na ipakita ang kanyang mga diskarte at natumba siya sa sahig at sumuntok ng paulit-ulit na parang ragdoll. Pagkatapos nilang lisanin ang unang taekwondo school na yon, nagpatuloy si Yeon sa paglalakad sa ilang iba pang martial arts schools. Ngunit anuman ang uri ng martial arts na itinuro ng paaralan, kapag nagsimula na ang laban, kailangan lang niya yon ng ilang hakbang para talunin ang kanilang mga kinatawan. Ang kanyang diskarte sa pakikipaglaban ay hindi kapani-paniwala. Nagpatuloy ang routine na ito ng halos isang linggo, at napagdaanan na niya yon ang bawat bagong paaralan ng martial arts sa bayan. Nawalan siya ng interes sa kanila at nagpa siya na mag-ayos ng isang kalaban para sa kanya upang makipagsapalaran. Kaya yan ang dahilan kung bakit napagpasyahan mong padalhan ako ng malapad na bagay sa umaga. Si Sujin ay nakahiga sa madamong bakuran ng bungalo habang tinitingnan niya si Yeon.